Mahigit sa 33 bilyong pisong proyekto para sa road widening ng 200 kilometro na kalsada dito sa Palawan, na ang problema ngayon ay nakatiwangwang lang. Ang problema, karamihan pa raw sa ginagawang kalsada, delikado sa mga motorista dahil naiwan ang mga ito na walang mga early warning devices at mga ilaw sa gabi. Putol-putol din ang mga gawa kaya tila parang mga sungkaan daw ang mga ginagawang kalsada. Yan ang tututukan natin ngayon sa Tutok Erwin Tulfo Weekend Edition. Ilang sumbong na ang natanggap namin mula sa mga residente ng Palawan ukol sa mga ginagawang kalsada sa kanilang lugar. Peligroso raw ito sa mga motorista dahil karamihan sa mga ito halos magdadalawang taon na walang gumagawa. Karamihan daw sa mga nakatiwangwang na kalsada walang mga warning signs para sa mga motorista. Nakakabahan din sir kasi yung mga walang warning devices. Meron na rin mga nalaglag dyan sir. Dami nang nalaglag dyan na mga motor, tricycle. Ganon? May mga tumawag na dyan kasi dyan wala nang warning device dyan. Mas delikado pa raw ito sa gabi dahil wala nang ang ilaw ang mga kalsada. Karamihan din sa mga nakatiwangwang na proyekto, walang mga early warning device. Ay kung halimbawa gabi wala kang ilaw, bigla kang babagsak dyan. Mas delikado raw ang mga kalsada kapag umuulan. Naabutan pa nga namin ng isang pamilya na nadisgrasya at natumba ang sinasakyang motorsiklo dahil sa sobrang putik at dulas ng kalsada. Maging ang pulisya sa lugar kinumpirma na peligroso ang mga daan. Bagamat kadalasan ay mga minor accident lamang ang nangyayari, kaya karamihan daw ay hindi na naire-report sa kanila. Napapansin po lang yan pag dumadaan, lalo pag dumadaan kami dyan sa highway. Meron nga, may mga insidente na ganun, mga ginagawa, may mga kontraktor na hindi naglalagay ng signage. Delikado po yun sa kung tuos-tuosin talaga. Pero nabunyag din na tila kahina-hinala ang proyekto. Sa pag-upo ng Pangulong Duterte 2 taon na nakakaraan, nangako itong magiging transparent na ang lahat ng proyekto ng Department of Public Works and Highways. Tulad ng kung sino ang kontraktor, kailan inumpisahan, kailan matatapos at magkano ang proyekto. Sa billboard na ito, lumalabas na ito ay road widening from 2 lanes magiging 6 na lane. May kasama pang drainage, structure at iba pang mga gawain. Pero ang 200 kilometrong proyekto at nagkakahalaga daw ng 33 billion pesos, hanggang ngayon ay ganun pa rin ang itsura. Butas-butas na nga ang mga kalsada at nakatiwangwang ang proyekto, blanco rin ang mga detalye ng proyekto, kaya mas lalo itong naging kahina-hinala. Pero agad namang nagpaliwanag ang Department of Public Works and Highway o DPWH sa Palawan hinggil sa problema. Giit ng opisyal, may dahilan daw kaya natenga ang mga proyekto. Meron silang 2 planta na nasa West Coast ang location. So, although bago yung kanilang mga equipment na ginagamit, yung kanilang mga transit mixers, ang layo ng kanilang pinanggagalingan ng planta. So, yun ang dinadala dito para yung mga concrete mix. Ngayon, meron na silang itinayo dito sa may bato-bato na mas malapit dito. Magiging operational siya by August. Problema naman sa right-of-way ang pagtutol ng mga residente ang itinuturong dahilan ng DPWH, kaya putol-putol at bungi-bungi ang mga kalsada. Kasi hindi rin maiwasan, meron minsan nag-a-arise talaga na hindi natin ine-expect. Lalo na kapag nasa implementation na, kaya lang pagka medyo nakapag-isip ng may resistance, kailangan mo pang i-negotiate pa rin sa kanila yun. Lalo na kung may mga property sila. So, for humanitarian reason, di naman natin sila pinupuwersa. Giit naman ng opisyal, babalikan nila mga kontraktor ng proyekto para siguraduhin hindi delikado sa mga motorista ang mga proyekto. Yun yung ating laging paulit-ulit na binabanggit sa kanila, na kailangan lalagyan natin ng mga bollard na mayroong reflectorize.
So, kasi siyempre, isa yun sa mga priority concerns natin. Nangako rin ang opisyal na palalagyan na nila ng detalye tulad ng presyo at kung kailan matatapos ang proyekto sa mga billboards na ipinakakalat nila sa Palawan. Bilyon-bilyong halaga ang posibleng masayang dahil sa mga proyekto na katulad nito. Maganda sana ang intensyon ng nasabing proyekto pero kung hindi ito maipapatupad ng tama, malamang mauwi lang ito sa wala. Kaya ang panawagan ng mga residente sa Palawan, siguraduhing mababantayan ito para totoong mapakinabangan nila. Maraming salamat bayan sa inyong pagtutok. Ako po si Erwin Tulfo. Magandang gabi, bayan.